Ang hirap-hirap magtanggal doon kasi di mo kakainin doon. Sabi ni Daddy. Ba't kinilig ba kita? Mapagpalang hapon sa ating lahat at sa hapon na to tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Pag-aaralan natin yung Roma 5 verse 8. Sige po, sa iyo po dyan sa Roma 5 verse 8. Hindi na po kayo. Pakibasa niyo po. Ngunit ipinaglaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan. Nung tayo'y makasalanan. Amen. Alam niyo po ba yung nagdaang ito po nung Friday, yung mga panahon na kung saan ginaganap yung mahal na araw. Ano po ba yung pagka dumarating yung mahal na araw? Ito po yung ginugunita natin na pagkamatay ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Dating ng tatlong araw, nabuhay siya muli. Ang ibig sabihin lang po nun, buhay si Jesus hanggang ngayon. Kasi po makikita po natin, yung nangyari noon na nagkatawan tao at naging tao siya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo at nabuhay man muli. Ibig sabihin po hanggang ngayon buhay siya. Ngayon po pinagdidiwang na po natin yung kabutihan niya, yung pag-ibig niya. Nung panahon na tayo ay makasalanan pa, sabi po doon, umiral yung pag-ibig ng Diyos. Pinairal niya kung saan pinakita niya yung pag-ibig niya upang tayong lahat ng tao, sabi po sa John 3:16 pa, kung sino man po yung sumasampalataya sa kanya ay maliligtas dahil lang po yun sa pag-ibig ng Diyos. Kaya naman po tayo nandito, nagagather tayo ng ganito, biyaya po ng Diyos. Nung tayo ay makasalanan pa kung ano yung ginagawa natin. At ang isa pong mapakaganda doon, yung biyaya ng Diyos. Hindi pa tayo pinapanganak, wala pa tayo sa lupa na to. At sabi po, lahat tayo ay makasalanan na. Kaya ganun kabuti yung Diyos na hinango tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kung saan ang pinag-usahan niya ay kasalanan ng sarili po tayo. Amen? Kaya paano naman natin makikilala si Jesus? Makikilala po natin si Jesus kung tayo ay naniniwala sa Kanya, kung tayo ay sumasampalataya, na higit sa lahat, makita natin yung pagkilos ng ating personal. Dito po kasi makikita kung sa personal na ating gagawin na papaniwalaan natin si Jesus, tayo ay susunod sa kanyang mga utos, dito po siya magpapakita lalo higit ng kanyang pag-ibig. Pero kung tayo ay bumabalik sa ating kasalanan, sa ating mga ginagawa, ang Diyos ay mabuti pa rin po. Ang sabi po sa mga ibang verses, ang Diyos ay may binibigay na kalayaan sa bawat tao. Kaya mabuti ang Diyos na kung saan ang pag-ibig niya ay walang hangganan. Pinarating niya noon sa mga tao ng unang panahon, hanggang ngayon pinaparating niya pa rin yung pag-ibig niya. Dahil ang sabi niya, winakasan niya na nung panahon na namatay siya sa cross ng Kalbaryo. Kaya tayo ngayon, nagsasaya na tayo eh. Wala na tayong dapat na ipagmukmuk. Alam niyo po yung gumanap ng siguro alam niyo naman natin lahat yun eh. Yung mga nagpako, nagpenitensya, nagpakahirap ng katawan. Alam naman, ito isang lang, isang tradisyon na lang na kung saan ginagawa ng ibang tao. At yung tradisyon na yun, hindi nila maunawaan, maintindihan bakit nila ginagawa yun. So sobra sigurong
hindi nila alam pa yung salita ng Diyos, kaya naman nagagawa nila yung ganung bagay. Kaya pinapaalala sa atin, tapos na, finish na. Hindi mo na dapat siyang pahirapan yung ating katawan, hindi mo na dapat pahirapan pa yung ating sarili. Dahil si Jesus, nung panahon niya, na namatay siya, tinapos niya na ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya isang bagay na napakabuti po ng Diyos yung nandito tayo, nag-aaral tayo ng salita. Yung salita niya, makapangyarihan, na kung saan titignan natin, habang panahon na nasulat to. Pero hanggang ngayon, buhay ang salita niya. Kasi ang salita niya po ay walang iba kung si Jesus. Kaya mababasa rin po natin sa dyan na ang salita ay si Jesus at si Jesus ay ang salita. Ayun, isang bagay lang na iniiwanan natin dito sa lugar na to ay yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung pag-ibig niya kasi walang hangganan eh. Dahil sapat at wala nang kapantay yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig natin, sumasablay tayo. Yung pag-ibig natin, maaaring mahal natin siya ngayon, maaaring hanggang bukas, pero yung pag-ibig ng Diyos, sabi doon, walang hanggang pag-ibig. Dahil sa Kanya, dahil sa Kanyang ginawa, tayo ay naligtas na. Naniniwala po ba kayo na naligtas na po? Ayan, kung naniniwala po tayo, idiretso po natin magtiwala, sumunod tayo sa Kanyang mga utos hanggang sa makarating tayo sa ating paparoonan. Dahil isa lang ang alam ko po, magkikita-kita po tayo sa langit. At pagka nakita-kita po tayo sa langit, ang tiyak na tagumpay ay si Kristo. At yung katagumpayan po si Jesus lagi. Nagagalak po siya sa ganitong gawain. Nagagalak siya, nagagalak kami, at higit nagagalak si Jesus. Alam niyo po ang kagalakan minsan makukuha natin sa ibang bagay. Pero yung ibang kagalakan na sinasabi po natin na yung kagalakan na nagmumula sa ating mga puso, yung kagalakan na napapasaya natin si Jesus, ibang iba po ang dating nun. Kaya yung hapon na to, naging makabuluhan dahil sa Kanyang salita, naging magkaroon ng saysay ang pagpunta dito, hindi lang basta kumain ng buko, ng singkamas, kumain ng gulay. Ito ay biyaya po ng Diyos. Yung makarating kami dito sa pagtanggap nyo, biyaya po ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po kami dahil yung paanyaya, yung pag-iimbita na kung saan ay alam ko po na nalulugod din kayo at napakasaya na kung saan pagsamasamahan natin yung salita ng Diyos. Higit sa lahat yun eh. Yun yung pinaka the best na ating kinakain, yung sariwang pagkain ng Diyos spiritual. Ito po yung makakapagbigay higit ng kaligayahan ng ating mga puso. Itong mga kinakain ito, mabubusog lang tayo, mamaya mawawala na yan eh. Pero yung kaligayahan, yung pagkain spiritual, hindi siya agad-agad nawawala. Lalo kung itutuloy-tuloy po natin, ay lusog ng katawan, lusog spiritual. Kasi mamaya singkamas ulit, pag mamaya bukol eh. Kaya salamat po sa Diyos. At yung katagumpayan at kagalakan ay nagmumula lagi sa Kanya. Tayo ay manampalataya, tayo ay sumunod sa Kanyang utos at magtiwala para makilala pa natin ng lubusan si Jesus. Amen. Hallelujah. At ang kasalanan natin ay wala na, tapos na yan. Thank you, Lord. Bigay ko po kay Pastor. Ay, sige. Sabi diyan ka, Pastor. Di Pastor diyan ka. Roma 5 verse 8.